Sa paglipas ng libu-libong taon ng kasaysayan ng China, iisa lamang ang maituturing na unang tunay na imperyo, ang dinastiyang Qin. Itinatag noong 221 BC, ang Qin ang unang nagsanib ng magkakahiwalay na mga estado upang buuin ang iisang imperyo. Bagaman tumagal lamang ito ng 15 taon, ang bakas na iniwan nito sa kultura, politika at sistema ng pamahalaan ng China ay nagpatuloy sa mga darating na henerasyon. Ngunit paano nga ba umusbong ang isang dating itinuturing na barbarong estado upang maging pinuno ng buong China? Ang rehiyon ng Qin ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng dating Zhou Dynasty. Sa kasalukuyan, ito ang lalawigan ng Shanxi. Noong una, tiningnan ito ng mga Zhou bilang isang primitive o hindi sibilisadong lugar. Isa sa mga huling tumigil sa pagsasagawa ng mga sinaunang kaugalian gaya ng human sacrifice. Ngunit sa kabila ng mababang pagtingin sa kanila, may matinding ambisyon ang mga pinuno ng Qin, ang pagyuko ng lahat ng kalaban at ang pagkamit ng iisang China. Ginamit nila ang mga kasal sa politika, pakikipag-alyansa at pinakamatindi ang pagbabagong panlipunan na hindi pa kailanman nasaksihan ng mga estado sa paligid nila. Noong 361 BC, dumating sa Qin si Xiangyang, isang opisyal mula sa estado ng Wei. Sa ilalim ng pamumuno ni Duke Xiao, binigyan siya ng kapangyarihang reformahin ang buong lipunan ng Qin. Hindi siya nabigo. Ipinatupad ni Xiangyang ang mahigpit na legalistang pamumuno, isang sistemang naniniwala na ang batas, hindi ang moralidad, ang susi sa kaayusan ng lipunan. Sa kanyang mga reforma, inalis ang kapangyarihan ng mga maharlika at pinalakas ang estado. Nagpatupad ng sistemang gantimpala para sa mga sundalong tagumpay sa digmaan. Nag-alok ng lupa sa mga magsasakang sasama sa hukbo, lumikha ng isang malawak at disiplinadong impanterya. Ngunit dahil sa kanyang radikal na pagbabago, marami ang nagtanim ng galit. Pagkamatay ni Duke Xiao, siya ay inakusahan ng pagtataksil at sa huli, brutal na pinapatay. Hinila ng 5 karwahe sa harap ng publiko, subalit kahit wala na siya, ang binhi ng imperyo ay naitanim na. Noong 247 BC, isang binatilyong 13 taong gulang ang umakyat sa trono ng Qin, si Yinzheng. Sa edad na yon, siya ay hari lamang, ngunit sa kanyang puso, ang ambisyon ay mas malaki pa kaysa alinmang estado. Isa siyang lider na matalino, determinado at walang takot. Unti-unti niyang sinakop ang mga kalapit na estado. Simula sa Zhao, sumunod ang Yan, Qi, Han, Wei at Chu. Sa loob lamang ng halos isang dekada, ang dating naglalaban-labang estado sa China ay nagsanib sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. At noong 221 BC, ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang Qin Shi Huangdi, ang unang emperador ng Qin. Isang titulong hindi lamang nagpapahiwatig ng pagiging pinuno, kundi ng pagiging Diyos sa mata ng kanyang nasasakupan. Hindi sapat para kay Qin Shi Huang ang pagsakop, kailangan niya ang pagkakaisa, politikal, kultural at pangkabuhayan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, isinailalim sa iisang sistema ang pagsusulat mula sa iba't ibang regional na script. Naging isa ang paraan ng pagsulat ng buong imperyo. Pinag-isa ang bigat at sukat upang mapadali ang kalakalan at paniningil ng buwis. Pinag-isa ang mga salapi. Ipinalabas ang tanso na barya na iisa ang disenyo sa buong bansa. Ang mga reformang ito ay hindi lamang teknikal. Ito'y simbolo ng pagkakaisa, ng pagkakaroon ng iisang pagkakakilanlan bilang Chino. Ang salitang China mismo ay pinaniniwalaang nagmula sa salitang Qin. Sa hilagang bahagi ng imperyo, naroroon ang mga banta, ang mga nomadikong tribo gaya ng Xiongnu. Kaya't isang dambuhalang proyekto ang isinagawa, ang Great Wall of China. Sa ilalim ng pamumuno ni Meng Tian, 300,000 manggagawa ang pinakilos upang pagduktungin ng mga dating pader ng mga estado at bumuo ng iisang depensibong linya, ang simula ng makasaysayang Great Wall. Kasabay nito, nagpatayo rin ng mga mahahabang daan tulad ng Shidao, isang tuwid na kalsadang may mahigit na 500 milya ang haba para sa mabisang transportasyon ng sundalo, materyales at utos mula sa emperador. Hindi pa rito nagtapos ang ambisyon ni Qin Shi Huang.
Bawat estado ng kanyang nasasakupan ay pinalamutian ng mga replika ng palasyo ng nasabing kaharian. Itinayo malapit sa kanyang sariling palasyo sa Xiangyang ang mga armas ng kalaban, tinunaw at ginawang malalaking estatwa, simbolo ng kanyang tagumpay. At sa paanan ng bundok Lishan, ipinatayo niya ang kanyang huling proyekto, ang kanyang libingan. Isang lungsod sa ilalim ng lupa na pinaniniwala ang ginamitan ng Mercury upang lumikha ng artipisyal na ilog at lawa. May mga palasyo, mga gusaling administratibo, taniman at libingan ng mga hayop. Mayroong bronze armory at higit sa lahat, ang Terracotta Army. Higit 8,000 sundalo, bawat isa'y kakaiba. Kasama ang kabayo, chariot at mga opisyal, lahat ay yari sa luwad. Lahat ay nakapaligid sa kanyang libingan bilang bantay sa kabilang buhay. Noong 210 BC, habang nasa paglalakbay sa silangan, namatay si Qin Shi Huang. Sa takot sa kaguluhan, itinago ng kanyang mga kasamahan ang kanyang kamatayan. Gumamit sila ng 10 kariton ng isda upang itago ang amoy ng kanyang nabubulok na katawan. Isang huwad na liham ang ipinadala sa anak niyang si Fusu na inutusan upang magpakamatay. Dahil dito, ang bunsong anak ng emperador ang umupo sa trono, ngunit siya'y mahina. Sa loob lamang ng 2 taon, nag-alsa ang bayan. Ang mga dating sinakop ay bumalikwas. At mula sa kaguluhan, si Xiang Yu, isang makapangyarihang general, ang tumindig. Nilupig niya ang Qin, sinunog ang kabisera, at hinati-hati ang imperyo. Subalit sa bandang huli, isang lalaki ang nanaig, si Liu Bang. Matapos ang 3 taong digmaan, tinalo niya si Xiang Yu at itinatag ang dinastiyang Han na magpapalawig ng mga reforma ng Qin at huhubog sa kinabukasan ng China. Ang dinastiyang Qin ay maikli, ngunit makapangyarihan. Mula sa barbarong hangganan, naging puso ng isang imperyo. Ang kanilang mga reforma, ang kanilang mga daan, ang kanilang pader, at ang kanilang hukbo ng luwad, lahat ay patunay na kahit sa loob ng maikling panahon, maaaring baguhin ng isa ang mundo. Ito ang Qin, ang pundasyon ng China.